yung political discourse dito sa Pilipinas ay sobrang wala ng kwenta. So, sobrang baba na mga kabatas natin. Babuyan na ang nangyayari sa political discourse dito sa Pilipinas because of PCO and Yusek Claire Castro. That's so sad. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, ang ating gobyerno seemingly is centered doon sa pakikipag-away sa mga Duterte instead of actually addressing real concerns in the Philippines because of Attorney Claire Castro and the PCO and the House of Representatives, mga kabatas natin. It's so sad. It's so sad. Kasi nga, mga kabatas natin, alam nyo, puro propaganda na lang. Well, I admit, may ginagawa yung gobyerno natin. Ang problema, mga kabatas natin, hindi na-highlight na maayos yung problema, yung mga ginagawa na maayos ng ating gobyerno because of PCO. Because of Yusek Claire Castro being actually obsessed with the Dutertes and also the House of Representatives being obsessed with the Dutertes. My goodness, mga kabatas natin, puro drama na lang. In other words, mga kabatas natin, kung ano ang maraming views, yun na lang yung pag-uusapan. That's pathetic. Tignan nyo, mga kabatas natin, ha, kung ano ang pinag-uusapan ngayon. 3 days ago pa yan, mga kabatas natin. Ang pinag-uusapan, mga kabatas natin, for the past week, okay, whether or not VP Sara is pro-China. Okay, tingnan niyo mga kabatas natin, oh. Even mainstream media, not pro-China, House Leader says VP Sara's silence. Okay, pro-China daw siya. Okay, syempre nagsalita naman si Sara Duterte. I'm not pro-China at all. Look at this. These are all our mainstream media. Major networks yan, Philstar.com, Inquirer.net, GMA Network, Palace hits VP Sara for saying she doesn't favor any country. My goodness, that was 2 days ago. Pro-China, nag-respond si Sara Duterte. Oh. Yes, ma'am. Yesterday po, the Palace Communications Undersecretary Claire Castro quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte's or your family are pro-China in response to your previous remarks po on the missiles or the China missiles. What is your response po on that allegation that your family is siding with Beijing? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people. Tignan nyo yan, bardagulan na lang. Tignan nyo rin yung House of Representatives, mga kabats natin. The Manila Standard. No matter what she says, VP Sara is pro-China, sabi ng House of Representatives. Yan na lang, mga kabatas natin. Let's create an issue which will not actually benefit the Filipino people. Like for example, pag-usapan natin kung pro-China ba si Sara Duterte o hindi. Diba? Pag-usapan natin kung ano ang pwede na makapukaw ng atensyon ng taong bayan pero without us actually doing public service. Ang dali naman kasi mag-entertain na lang, di ba? Kaysa magtrabaho. We all know that, mga kabatas natin. Pati sa thesis, pati sa group work, alam natin yan, mga kabatas natin. Mas mahirap yung trabaho ng taong gumagawa kaysa yung taong dumadaldal na lang at nagpapatawa o nakikipag-away kung ano ang gagawin nila pero wala namang ginagawa. Gets nyo? Now, mga kabatas natin, ang lumalabas na nangyayari dito sa Pilipinas, gumagawa lang tayo ng mga issue at kwento na pwede nating pag-usapan para matakpan kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin. That's what you call propaganda. Doon sa fact na lang na pagdedebatehan natin at patutunayan natin na pro-China si VP Sara Duterte, nagsasayang na tayo ng oras ng taong bayan. Nagsasayang na tayo ng oras ng House of Representatives. Nagsasayang na tayo ng oras ng PCO. Doon pa lang. Kapag ikaw ba ay nagtatrabaho, do you have limited time in actually doing your work? You have limited time, correct? Now, if you use all your time in doing propaganda, meron ka bang gagawin o magagawa na tunay na trabaho para sa taong bayan? Wala. Di ba? If I'm busy live streaming here, I cannot do anything else.
That's why erratic yung live stream natin ngayon because I'm doing something else. You cannot do two things at the same time. If the PCO is busy in doing propaganda, the PCO is not busy in actually promoting what is right for the Filipino people, which is also yung mga ginagawa na maayos ng gobyerno natin. Ganun lang kasimple yun. There is a significant trade-off. Kung magko-concentrate kayo kay VP Sara, ibig sabihin hindi kayo nagko-concentrate sa ibang bagay. That's so obvious. Because even the mainstream media, even the House of Representatives, you can see that actually they are benefiting from this because of their personal agendas. Alright mga kababayan, si Attorney Libayan na kung saan ay kanya pong sinupalpal no, itong si PCO Undersecretary Claire Castro at maging ang mga media, mga kababayan, no, mainstream media at itong House of Representative na lagi na lang si VP Sara ang kanilang binabanatan, mga kababayan, no? At sabi ni Attorney Libayan, wala na ba silang ibang ginagawa? Puro atake na lang dito kay VP Sara, no? At ito nga po, mga kababayan, no, yung topic, yung palagi nilang sinasabi na si VP Sara daw kahit anong sabihin ay pro-China talaga. So sabi ni Attorney Libayan, wala na silang ibang ginagawa. Hindi na po sila gumagawa ng ibang bagay, no? Kasi focus na focus po sila dito sa pagsira at pag-atake kay VP Sara, no? Wala daw silang maayos na argumento na paniwalaan ng mga tao na sila po ay may ginagawa. Ayan, so sabi niya ay para pagtakpan yung kanilang mga kabalbalan ay dito sila nag-focus sa pag-away, no, or inaaway nila itong si VP Sara, pero sila mismo walang ginagawa, puro propaganda yung kanilang mga ginagawa ngayon, mga kabayan, dahil meron po silang personal na benepisyo, no, dahil dito sa kanilang pag-atake kay VP Sara Duterte, mga kababayan. At dito naman, mga kababayan, sa PCO, dito kay Claire Castro, ayan, so imbis na mag-focus daw itong PCO sa pag-highlight, no, sa mga programa na ginagawa ng gobyerno ngayon, ay abalang-abala dito sa pagbanat kay VP Sara at kung sumasagot si VP Sara naman doon sa mga banat nila ay ganon, banat ulit, mga ganon. So imbis na ma-highlight yung programa ng gobyerno at hindi naman daw po naniwala si Attorney Libayan na walang ginagawa ang gobyerno, meron naman daw kahit papaano. Nga lang, hindi po siya nababalita ng maayos dahil yung spokesperson ng Malacanang ay abalang-abala dito sa pag-aaway dito kay Vice President Sara Duterte, no? At pati yung mga trolls, mga kabayan, no? Mga tao na loyal doon sa Malacanang, loyal doon kay Claire Castro ay sinupla rin ni Attorney Libayan, no? At sinabi niya pa na mga bayad po sila ng mga troll farm na hinire na binayaran para tumaas, no, yung engagement, kumbaga, no? Parang tumaas yung algorithm sa issue na iyon at para pag-usapan at mag-viral. At sabi niya kung ano yung pag-usapan or ano yung topic na trending, yung may views, doon lang nakafocus. Pero sabi ni Attorney Libayan, hindi po magagawa yan ng isang tao lang. Dalawang bagay hindi magagawa sa isang tao lang. Kailangan focus ka dito at hindi mo magagawa yung isa pang trabaho mo. Kaya itong ginagawa nila ngayon, pag focus sa pagbanat kay VP Sara at pagsagot sa mga banat ni VP Sara din, doon sa mga paratang nila, syempre sasagot din po yun si VP kasi tinatanong din po siya ng mga mainstream media, no, tuwing may mga press conference din po siya. Kaya habang humahaba na yung topic, nagsasayang lang daw ng panahon, mga kabayan, maging itong Malacanang, itong House of Representatives, yung mga tao na imbis na magtrabaho sa gobyerno at makatulong para sa mga tao, hindi na po nakapagtrabaho ng maayos dahil focus lang dito sa isang bagay. So kailangan nilang magtrabaho para sa ikaunlad ng Pilipino, lalong-lalo na dito sa mga crisis na naranasan natin ngayon, mga kabayan, no? Itong pagmahal ng mga bilihin, itong kaguluhan dyan sa Middle East at kung saan marami rin mga Pilipinong apektado, no? Mga OFWs doon at ito dito mismo sa Pilipinas yung presyo ng bilihin, mga kabayan, kung saan maraming Pilipino ang nagugutom, no? Ayan, so dapat yun yung unahing pagtugunan ng gobyerno, mga kabayan. Yun yung ibalita ng Malacanang, yung PCO. Yun yung mga balita nga dapat nilang
i-highlight imbis na yung kay BP Sara, lalong-lalo ito sa issue ng impeachment, mga kababayan, na kung saan talagang maingay rin po ngayon, no, kasi yung mga taga House of Representatives, no, yung kanilang mga spokesperson doon, hindi lang isa kundi dalawa. Ayan, si Attorney Princess Abante doon sa House or House of Rep, and then doon si Attorney Bukoy doon naman sa impeachment prosecutors spokesperson, mga kababayan, na bumabanat din dito kay BP Sara. So dalawa na sila doon sa House of Representatives, at meron pang isang taga-atake rin dito sa Malacanang, itong si Claire Castro. Ayun, talaga namang si Vice President Sara Duterte ang kanilang mga topic din, mga kabayan. At hindi lang po yung mga spokesperson ang si VP Sara yung topic, kundi maging mismo yung mga congressman, mga kabayan, like Congressman Adjong, si Congressman Joel Chua, itong si Congressman Paulo Ortega ng La Union. Ayan, so ito ay talagang ano po sila, talagang lantaran din po silang bumabanat kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At syempre, lalo na itong impeachment na topic ngayon, no? Very timely yung impeachment case, mga kababayan, no? Versus VP Sara. Ayan. So marami niyang nagsabi na hindi pwedeng tutuloy ito doon sa 28th Congress, no? Kasi bawal daw yun sa Constitution, at yung pro-impeachment naman ay talaga namang didikdik din nila na pwedeng tumuloy doon sa 20th Congress, mga kabayan. Kumbaga tuloy-tuloy lang. At tingnan natin, mga kabayan, kung ano pong mangyari sa pagpasok mismo ng 20th Congress. Ayan. So bukas ay nag-a-assume na yung mga bagong halal, mga kababayan, ng mga opisyalis ng gobyerno, bukas ng tanghali. So tingnan natin, abangan natin, mga kababayan, at pati itong pag-elect ng bagong House Speaker. Ayan. So maraming nagsabi na walang kalaban daw, mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez dito sa pagiging speaker ngayong 28th Congress. Although merong mga lumalabas nung nakaraang mga araw na pwedeng tumapat itong si Albi Benitez, maging si Congressman Frasco, no, mga kababayan, at si Toby Chanco. So tingnan natin kung magkalaban or maglaban-laban sila, mga kabayan, no? Or talagang tatapatan nila itong si House Speaker Martin Romualdez. At dito naman tayo sa Senate. Ayan, so yun nga po yung maugong na makakalaban ni Senate President Chis Escudero, itong si Tito Soto, mga kababayan. So abangan natin kung talagang matutuloy yung kanilang paglaban, mga kabayan, no? Or maglaban-laban dito sa Senate presidency. Ayan, so abang-abangan din po natin yan, mga kababayan. At balik tayo dito sa issue ni BP Sara sa tila pagtanggol, no? Parang pinagtatanggol ni Attorney Libayan itong si Vice President Sara Duterte. So hindi naman siya DDS daw. Ang importante dito yung kung ano yung tama. Ayan, sabi niya, hindi porket pinagtanggol niya si BP Sara ay maka-DDS na po siya. Hindi, yung pinaglalaban niya yung issue, mga kabayan. Kasi wala po silang matibay na argumento, no, na dapat hindi paniwalaan itong pupush nila na si BP Sara ay pro-China. Wala daw silang konkretong ebidensya na wala naman silang ibang pruweba, at wala rin silang ginagawa na doon na si BP Sara talaga ay pro-China. Wala silang ginagawang ganun daw. Kaya ang dapat paniwalaan kung ano yung ginagawa, kung ano yung nakikita, yun ano yung produkto ng ginagawa, yun yung dapat paniwalaan. Hindi yung puro propaganda lang. Ayan, puro paninira, wala naman silang ginagawa at wala silang naitutulong para sa taong bayan. So yun po yung sinabi ni Attorney Libayan, mga kababayan. Pati dito yung mga troll na umaatake sa kanya, yung mga maka-Clear Castro, mga loyalista na binatbanatan din nitong si Attorney Libayan. Kaya sinuplan niya itong mga kababayan. So ano pong opinion nyo dito, mga kababayan, sa mga statement ni Attorney Libayan patungkol po dito sa si BP Sara lang lagi ang kanilang topic, no? Maging sa Malacanang, sa mga press con nila, wala nang highlight, no, yung mga project ng gobyerno kasi puro Duterte na lang yung kanilang mga topic doon. At maging dito sa House of Representatives, ayan, so si BP Sara din yung kanilang
topic din doon mga kabayan. At yun nga, pati itong mga mainstream media, ayan, puro atake kay BP Sara din ng mga topic nila mga kababayan. At para po sa atin mga kababayan, no, na kung gusto na talaga nilang i-promote ng maayos itong administrasyon ni President Marcos Jr. ay kailangan talagang tigilan na po ito ni Yussi Claire Castro sa pagbanat at pagbuelta no, dito sa mga Duterte, kasi puro lang mga Duterte yung kanilang mga topic doon, mga tanong ng mga media puro Duterte. Ay syempre si Claire Castro bida-bida rin po to no, pag Duterte ang topic talagang ang dami niyang masabi. Kaya yung mga project tuloy or yung mga kailangan na kailangan malaman ng taong bayan ay wala pong masabi kasi naubos na yung oras niya sa kakadakdak doon sa puro Duterte mga kababayan. So i-avoid na lang niya dito sana para bumango itong administrasyon ni President Marcos na talaga namang bagsak na bagsak mga kababayan no? Dahil dito sa kanyang mga ginagawa na puro atake sa mga Duterte. So ano pong opinion niyo mga kababayan no? Kung sa palagay nyo ba ay nakakatulong itong si Attorney Claire Castro dito sa Malacanang para i-promote itong mga magandang ginawa ng admin ngayon. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.